Yan, so sabi ko naman sa inyo, mahirap ma-idol kaya ano. Okay, so it's one gloomy afternoon. Medyo nag-start na naman makulimlim sa labas kaya sabi ko gawa tayo ng tie-dye t-shirt para hindi sayang ang oras. So, etong mga white shirts na ito actually, old school method ito. Ito yung free for all na sinasabi ko dati. Ginamit ko lang dito yung straw, yung regular na tali, and then tie and dye. Diba? So, tinali-tali ko, depende dun sa gusto kong ano. Madami naman sa YouTube ang tutorials Pero ang differences pa rin ng mga shirt natin, lahat to hand-painted. May hand-painted tayo. So for example, this one, this is a white shirt, tapos meron akong tada! O, di ba, design ko na siya. Pero ita-tie-dye natin. So, maraming method kung paano mag-tie-dye. Pwedeng tali rito, tali doon, pero sige. Meron yung laging nakikita sa YouTube. Walang problema, gawin natin yan. Alam niyan, nung unang panahon na ginagawa namin ito, okay, nung teenager ako, depending method yan eh. Okay? Pwede kayo manood sa YouTube, ang daming tutorial doon, pero ang gagawin lang natin simple. Yan. So, papaikot lang natin yung shirt. Ganyan. Yung mga makikita nyo sa YouTube, pulido yung mga yun. Pero ito, simple lang. Yan. So, napaikot natin yung shirt. So, this one, pwedeng ang gamitin natin ay tali, o pwedeng katulad nito, ribbon, or pwedeng straw. Ganyan. Depende kung anong feel natin. Pwede namang straw. So, for example, ganyan. Okay, tapos lagay natin. Pwedeng ganyan. Pwede naman ganyan. So, pwede kayong gumawa ng yung parang pizza pie. Ganun. Nasa inyo yan. O pwedeng talian. Okay? Pa rin, diskarte nyo pa rin yan kung anong gusto nyong mangyari. Pero usually kasi, yung method na ganito, pag multiple colors siya, tapos ang ginagamit nila yung mahal na dye. Ang gagamitin natin yung Jubus. Yung Jubus lang, kaya ayoko yung ganito. Sorry to say. Mas gusto ko yung mga pahaba. Okay? So, balik natin. Ganyan. Pwede rin yung, for example, manggagaling dito sa gilid, kakrampel pa ganun. Ganyan. So, yun yung gagawin natin. Yan, gawin natin yan. Para madali lang natin siyang ng straw. Ngayon, magtatanong kayo, bakit yung ibang napapanood namin, binabasa mo nila yung t-shirt? Pwede rin naman basahin, pero ayoko kasi, ilalagay ko kasi sa table na wood, kaya hindi ko na binasa. Kaya nga gawin natin, pagkatapos nito, actually, ibababad ko rin siya sa tubig. And then, pagkatapos natin ibabad sa tubig, dun lang natin i-jujubos. Kaya makita nyo yung buong proseso rin. Alright? Ayan. Baka iniisip nyo, grabe naman, ganun pala kadali yun. Diskarte nyo yan, Kung sa feeling nyo, gusto nyo ng mas madaming, ang daming tutorial sa YouTube, tignan nyo lang doon. Ang pinapakita ko lang sa inyo rito ay yung, paano yung sa Jubus. Yeah? Paano mag-work yung Jubus. And alam niyo ito, I've been doing this medyo matagal na rin, simula pa nung parang right after high school ginagawa na namin to. Kaya sabi ko, iba talaga pag meron tayong skill na natutunan noon, kasi pwede mo pang magamit hanggang ngayon, katulad ng mga ito.
design. Sayang ang rubber band. Yun. Pagdikitin lang natin tong dalawa. Ito. Magiging natin ang storage. So, depende sa inyo. Ako, ganito ilalagay ko isang tabo. Okay? So, papakuluin natin yung tubig. Okay, bayan lang natin siyang kumulo. Alright? Ang next natin na gagawin ay titimpla tayo ng jubo. So, ang first color na gagamitin ko ay brown. Okay, so maganda pa rin na pag yung darker color, siya yung una, pag kunyari magmumultiple na dye tayo, unahin natin yung darker na color. So, meron ako rito brown, yellow, and red. Ang gagamitin ko muna ay yung brown. Okay, so, para sigurado ang gagamitin ko, 3. Yan. Para matindi yung pagkakaday niya. 3. Tingnan natin kung pwede 3. Sige, para matingkad yung pagkakaday niya. Una natin gawin, okay, maglagay tayo ng hot water dito sa ating maliit na bowl. Yan, hot water yan. Okay, mainit siya. Tapos, tutunawin natin yung dye. Okay, tutunawin natin yung dye. Okay. Yan. Dalawa na lang muna, siguro, panigurado. And then, mix natin. Yan. Para sure na matunaw yung dye. Bago natin ilagay dito. Kasi kailangan kumukulo ito bago natin ilagay. Lalagyan din natin ng asin saka konting suka. Kita nyo? Ayan o. So, tunaw na siya. So, mainit. Haha. Yan. Sige, bayaan muna natin. Kaya natin kumulo itong ating tubig. Okay. So, ang una natin gagawin mamaya, pag ito ay kumukulo na, so yung t-shirt natin, di ba, ganyan, naitali-tali na. Pero ang gagawin natin, yung gitnang banda, yun yung ating idaday ng brown. So, ang gagawin ko, okay, idaday ko siya, ilalagay ko siya ng paganyan. And then, lahat ng mga ito, yung bandang gitna nila ang may ilalagay. So, ipo-fold natin. And then, yung bandang ito, yung may daday ng brown. So, for example, ito, ipo-fold din natin. Itong bandang itong may daday ng brown. Hintayin lang natin na kumulo bago natin lagyan ng asin, konting suka, at saka yung ating natunaw na dye. Bakit nga pala natin kailangan itunaw muna sa hot water? Kasi pag hindi natunaw yung powder, para siyang nagkaka-spot-spot, ganun. Mas magandang matunaw talaga muna bago ilagay dun sa ating kumukulong tubig.
Okay, so kumukulo na yung tubig. Ayan, no? Oh, lakas ng kulo. So at this point, lagyan muna natin siya ng asin. So, yung ginamit natin, dalawang jugos, kaya dalawang kutsara ng asin. Yan. Ay isang tub. Tapos, dalawang kutsara ng asin. Okay, pagkatapos naman, hindi naman required, pero lagyan natin ng isang kutsara ng suka. Yan. So, may chemical reaction na yan. Mix lang natin. Okay. Pag nag-mix na yan, tapos ilagay na natin yung ating jugos. Alright? Okay. Gasan kagad natin to para hindi siya magmansa. Okay, very good. So yan. Painipin lang natin ulit ng saglit. Okay, yan. Okay, so tulad ng sinabi ko kanina, yung eto muna na part yung ating idaday. Okay, so experiment tayo ha. Tingnan natin kung magiging output. So unahin muna natin ito. Okay natin yan. And the next is yan. Hawakan lang natin. And then this one. Diyan. And then, ito. Bandang gitna rin. Yan. Then, this one. Okay. And then, ito rin. Doon. And then yung last na shirt natin, fold lang natin dito. Oops. Konti na lang yung space. Lagay natin dyan. Yan. Okay. So, hintayin lang natin na kumulo saglit. Okay. Okay, so done na tayo sa ating first color. We will have to wash it. Okay, so gagawin natin, kunin muna natin itong mga nandito. Yan. Oh. So you can see, brown na yung color nito. Okay, so ilagay muna natin dyan. Ito rin. Brown. Okay, ito rin. Brown na rin. Ito rin. Okay, brown na rin. Okay, brown na rin yan, no? Then, brown din, this one. Brown din this one. Okay. So, yan na. May mga brown na yan. And then we have to wash.
Okay, itakal natin. Yan. Bigay ulit. Magasan, tapos bigayin. Ha? Video? Okay, so katulad din ng kanina, same process din. Okay, painit ulit tayo ng isa pa. Yan, tapos isang tabo. Okay, so isang tabo ng tubig. Hintayin natin kumulo. Kuluan lang na ulit natin. Okay, so kanina ang ginamit natin brown. Ang gagamitin naman natin ngayon ay red. Okay, red muna. Last color na natin yung yellow. So red, red, and red. Yan. Now, so ito yung red na color. Okay? So tutunawin ulit natin sa hot water bago natin i-add doon sa ating kumukulong tubig. Okay, so yan. Okay. And then, saka natin idagdag yung ating powder. Okay, para makita ninyo. Yun. Okay, yun. Dagdag natin yung powder. So, kita nyo, red. Yan. Okay, tapos ihalo-halo na natin. Nakikita nyo, red siya. Okay. Mix ulit natin yung red color para siguradong natunaw at walang mag-i-spot.
Okay, so gagawin natin. Okay. So ito, di ba? Yung gitna is brown. So yung dito sa baba, kukulayan natin ng red. So ang gagawin natin, kukunin natin yung isang side, pagpantayin lang natin yung sa baba. Okay? Pagpantayin natin yung sa baba. Yan. Para sureness. Pagpantayin natin sa baba. Yan. And then, yan. Ano. May tali ako dyan. May tali. May tali ko yan sa taas. And then this one. And then this one. Okay. So, pantay yung mga nasa baba. Tatali natin ito ngayon para pag ilalagay natin dun sa ating lutuan, pare-parehas lahat ang baba niya. Okay. Yun, thank you. And there was light. Okay. Yan. Tali. Tali kong ito. Yun o. Okay. Tali. Okay. Yan. So, ididip natin itong one side sa red. Hintayin lang natin kumulo yung ating tubig. Okay. So, kumukulo na. Katulad din kanina. Lagyan din ulit natin ng asin. Pero this time, tatlong. Diba? Tatlo kasing ginamit natin. Kaya lagyan natin ng tatlong arang asin. 1, 2, 3. Tapos, kahit isang kutsarang suka lang. Ganyan. Then, halu-haluin. Halo-halo, mix. Halo-halo, mix. Then, ilagay natin yung ating red color. Alright. Mix. Just make sure na nakamix siya. Ayan. So, isusok natin yung itong portion na ito sa red. Okay? Yaku! Yun, no? Soak na siya sa red. And, tago natin yan para hindi sumausaw. Ayan. Maghintay lang tayo ng 10 minutes para sure. I-boil natin siya ng 10 minutes. Okay, so let's see the output from the red. So katulad ng ginawa natin kanina, hugasan ulit natin bago natin ilalagay yung last, which is yung yellow. Okay, yan. Kunin natin lahat. Yun, no? Okay. Hugasan ulit natin, katulad kanina.
Okay, same process din. Last color, yung yellow. Actually, madaming ways para gumawa ng tie-dye shirt. Pero ito kasi yung mabilis na paggawa. Meron yung talagang methods na medyo mas matagal, mas meticulous, ganun. But this one, ano lang, chill lang. Okay, so hugasan muna natin pala. Sorry, hindi ko pala nahugasan yung color kanina. Okay. Lagay ulit. On natin. Yan. Tapos, ilagay natin yung isang tabo. Okay, so isang tabo ulit. Yan. Ilagay natin. Hintayin natin kumulo. Para mas mabilis ang kulo. Yan. Katulad din kanina. Lagay ng hot water. Yan. And then, dagdag ng yellow color. Okay, so, tatlong yellow na color. Okay. Mix. Okay, hintayin lang natin kumulo. Okay, katulad din kanina. Kumukulo na yan kanina. Okay, so lagyan natin ng tatlo. So 1, 2, 3. Like cookie, Papa. Look. Tapos, isang kutsara ng suka, tapos mix ulit. Yan. Mix. And then we put our yellow color. Mix. Mix na mabuti. Okay. And this time, isusot natin yung area. Ito.
soak natin yung area na yan. Kasi di ba kanina puro red? O ngayon, soak natin yung area na yan. Yun, Mommy, no? can we go to school? Lagay din natin. Ito. Yan. Then, let it boil for 10 minutes. Ala, nababad lutuin ako eh. Wala na ah. Pwede. Hindi. Hawang by 5 minutes. Look at that. Wow. Baka makatatlo ulit. Mas oh. Mas. Kasi oh. Okay lang? Ang dati room na dito yawan. Basit lang. Trust tayo. Kasi hindi pwedeng wala akong headroom. Takder ka man, kitak lang. Medyo. Balik. Ay, atras ko lang basit. Taras niya basit. Di kaldo ng magamin niya. Ay, oo. Ako nga. Okay. Okay. Okay, so moment of truth. To tell you honestly guys, matagal na akong gatatayday nung right after high school. Pero
excited pa rin ako sa bawat output ng bawat shirt. Kasi free for all yung ginawa kong pagta-tie-dye dito. So, tignan natin. Pagkatapos kong tanggalin yung mga tali, tignan natin yung design ng bawat shirt. And then, syempre, pagkatapos nun, hugasan, babanlawan. And then, the-dry. Okay. Ito yung... And then, kung bakit unique yung mga shirts na ito kasi may hand paint siya. So, in-hand paint ko siya. May design na yun. May hand paint na naka-tie-dye pa. Diba? See? Yes, Remus. Look. Oh, look. That's your own t-shirt. This is our t-shirt, The Remus. t-shirt is... And I can make t-shirts like this because all your white shirts are... Wow! So, White shirt this is is... large. Tignan natin, ha? White shirt is... Damn! White shirt Look is... at that! Oh, ha? Oh, ha? Beautiful, Remus! I don't Tignan like yung likod. I want to be white. Oh. Can you change white Ha? on the t-shirt the wear is always... Oh. Oh no! Oh, diba? But look! Oh, that's one shirt. It's colored! Tingnan natin itong isa. So, It's colored! ito kanina yung pinakita ko sa inyo na rubber band method. So, ito yung madalas na ginagawa nila, ginagamit yung rubber band, hindi yung tali. Ako kasi mas gusto ko yung tali kasi kumakapit talaga siya. Pero ito, rubber band. So, tingnan natin ha. Sa rubber band lang kasi pwede maging flexible ang design. Madaming pwedeng gawin sa rubber band kasi unlike sa tali na medyo hanapan mo pa siya ng paraan na itali-tali. Yung rubber band, nakita niyo naman kanina, dali lang, ikot-ikot lang. Yan. So, yan, at least yung mga white shirt ng mga anak ko na laging namamansan pag kumakain. Wow! Ito yung may hand paint na shirt. Woo! Look at that! Yan yung likod. So, 3 colors yung ginamit natin. Brown, yellow, tsaka red. Ito yung harap. Oh, ha, di ba? Ang ganda. Tingnan pa natin yung ibang designs. Tingnan natin yung... Ito naman, ang ginawa ko maliliit na tali. Yan, maliliit na tali. Kumbaga, unlike yung iba na may space, ito magkakadikit yung tali niya. Tingnan natin ang effect. Baka pag may makakita nito, workshop na naman, anong hingin? Pwede rin, alam niyo naman na racket ko yan. So, ito yung maliliit na tali. So, ito yung, ang ginawa ko muna rito, tinali ko sa gitna, kaya nagkaroon ng bilog. Tignan niyo yung design. Dito, pang bata. O, di ba? Ganda rin to. Alright, I love it. 3 more to go. Can we go to school tomorrow? School tomorrow. Tomorrow is holiday, Remus. Today is holiday. What is tomorrow, Remus? Not holiday. Tomorrow's not holiday. Tomorrow is Pinik-Pikan Day. As usual, Remus. Hi, Malaysia. Yeah, tomorrow is Pinik-Pikan Day. How about Malaysia? Why is Malaysia? Malaysia cannot have Malaysia have half or not half. Hmm? Not Malaysia. No, Malaysia. I'm Malaysia. I'm Malaysia. I'm Malaysia. I like Malaysia.
Dagi talaga ngayon nga nag-meticulous to design. Padaam amin di YouTube. Andun lahat. Pwedeng gayahin lahat ng, siyempre, no artist ka. Alam niya kaya ang nagigit pare-pareha sa mani, kaya ramin na. Yung 2014. Wow! Yun yung ba? Galing! Galing, ganda. Mas maganda yung harap. Oh! Sinutikin na rin pa. May mukha. Ay, galing. Ano mo tinali yung mukha, sardine? Ano to? Kita nyo? So What ang title. So What 2024. So, pinate ko siya 2 years ago. Diba? This is small. Last two. Aking ganyan namang bumalik ulit sa pagtatayday. Pero syempre unique yung sa atin kasi may hand paint siya. Hand paint mismo ni Uncle Dean. And I've been doing hand painted t-shirts since I was 18. Oh, imagine that. 18. 48 na ako ngayon. I've been painting shirts for that long. Walang... Salamat sa tropa ko, yung 4 na tropa ko dati. Si Xavier, Demi Del Rosario, saka si Religious Delwad na brad niya di eh. Wow! Galing! Samo. Let's pop it. Tada! Oh, this is large. Anak ng pating. Yun. Dito yung siniglot o eto wala siyang tali. Ang ginawa ko rito, ano lang, siniglot. What? Ang pusipos yung siguro. Ano yung Tagalog yun? Basta yun. Palibukso. Basta tinali ko lang. Palibukso. Ayan, so tingnan natin ang method ng tali Maganda rin eh. Ang difference lang Me kasi, and Baba Mutual. pag nag-multicolor ka, maganda yung labas ng multicolor. Pero pag nagtali ka, tapos isang kulay lang, hindi siya gaano maganda. Pero ito, tinali ko ng Mommy and Mom. 3 beses. Tignan niyo yung output. Multicolor siya. O, di ba? That's me. Oh, ha? Galing. Tapos, ito yung harap. Solid. Ganda. This is medium. Oh, ha? Last one. Ito, chill lang yung ginawa ko rito. 4 na tali lang. And I like to do. I love to do. 4 na tali kasi ang idea ko rito, kita nyo? Ano kaagad? Ang idea ko rito, malaki yung makukuha ng area. So, this is large. Tingnan natin likod. Oh, ha? Yun, no? Yun lang. Diba? Kita niyo yung color combination ng red, brown, saka yellow. And this one. Sakto lang pala sa mukha. Sumapay. O, diba? Ha? Happy lang ako. May bago tayong mga t-shirt.